Hey guys, what's up? Panipisyon namin today. Tara, pag-usapan natin itong naging kwentuhan ni Idol Rafi tungkol dito sa issue ng nagkabarilan, no? Diyan sa Ayala Tunnel na nangyari 3 days ago. Sa mga hindi pa po familiar, ano nga ba itong pag-uusapan natin? Panoorin natin yung news. Ayan na guys. Panoorin natin tong si Cheryl Cosin. Mamaril kaninang hapon sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City. Patay ang isang lalaki. Nangyari yan kahit maliwanag pa ang kalsada. Dahil sa pamamaril, nagka-traffic at pansamantalang isinara ang southbound lane. Ang buong detalye, kaugnay ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Patay ang isang driver matapos pagbabarili ng kapwa motorista sa Ayala Tunnel sa Makati City. At live mula sa Makati, nasa frontline balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong motibo tinitignan ng mga pulis sa pamamaril? Road rage daw, Jiggy, ang posibleng dahilan ng pamamaril sa isang motorista kaninang alas 2:30 ng hapon sa Ayala Southbound Tunnel. Nakaparada ngayon dito sa Makati Central Police Headquarters ang puting multi-purpose vehicle na sinakyan ng biktima nang mangyari ang insidente. Makikita rito ang tama ng bala sa bintana ng driver. Ayon sa paunang ulat ng Makati City Police, galing Taguig ang sasakyang ito. Sakay nito ang lalaking driver, isang kasambahay at isang bata. Papasok na ng Ayala Southbound Tunnel ang puting sasakyan nang makagitgitan nito ang isang itim na luxury car. Pagdating sa tunnel, doon na pinagbabaril ng sakay ng luxury car ang driver ng puting sasakyan. Tinamaan ng balas sa likod ang lalaking driver. Nagawa pa raw. Okay, sabi dito sa report, balikan natin. Balikan natin ha. Nang makagitgitan nito ang isang itim na luxury car. Pagdating sa tunnel, doon na pinagbabaril ng sakay ng luxury car ang driver ng puting sasakyan. Okay. Nung napapanood natin ito sa news, habang ni-explain ng mga taga-PNP, ayon sa kanila, para sa kanila, no? Kasi wala naman nakita dun sa CCTV, hindi nahagip yung mula rito. Ito yung start ng tunnel eh. Okay? Ito yung start ng tunnel. So basically, pababa pa lang, papasok pa lang ng tunnel yung Innova ba yun? Yung basta yung sasakyan na yun, yung Toyota na yun. Papasok pa lang siya, based sa analysis ng mga taga-PNP, nagkabarilan na even before pa sila nagkahiwalay ng kalsada. Kumbaga, magpapantay pa yan eh, tapos maghihiwalay, di ba? Tama ba? Papantay tapos maghihiwalay. So, even before po pumasok dito, nagkabarilan na. It so happened, kaya lang siya napatigil. Kung mapapansin nyo rito, kaya lang naman siya napatigil dahil may ginit-git na ng motor. Tama. Balik tayo rito sa sinasabi ni Kuya. La southbound tunnel ang puting sasakyan nang makagitgitan nito ang isang itim na luxury car. Pagdating sa tunnel, doon na pinagbabaril ng sakay ng luxury car ang driver ng puting sasakyan. Tinamaan ng balas sa likod ang lalaking driver. Nagawa pa raw niyang imaneho ng ilang metro ang sasakyan matapos ang pamamaril. Naisugod ang driver sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Tuloy naman ang manhunt operation sa suspect. Nakuha naman daw ng mga witness ang plaka ng itim na luxury car. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang Makati City Police sa Land Transportation Office para mahanap ang may-ari ng itim na luxury car. Okay. Sabi nga ng PNP, naging warrantless arrest po kasi yung nangyari because of the hot pursuit. Okay? So, kung maalala nyo, nangyari po ito ng 4 days ago, so 28. Tama ba? 28. Kasi, nagkaroon ng video si Rafi Tulfo ng 29. Okay, so by 29, nahuli na po. Dahil sa hot pursuit, nahuli na po yung bumaril. Ngayon punta na tayo dito kay Idol. Pakinggan naman natin yung version ni Idol. So, ito po yung ito po yung nabaril.
Hindi, siya yung ng baril. Okay? Sa ibang news, sa mga mainstream media, okay? Kung titingnan natin guys Ito guys, no? Sisegue lang tayo sandali. Si Idol, talagang pinakita niya yung pagmumukha ng tao. Binigay niya yung buong pangalan ng tao. Pero, pag pumunta ka ng DILG, tingnan mo yung ginawa ni tingnan mo yung ginawa rito ni Secretary Abalos. Okay. Bakit kaya ginawa yan ni Abalos? Tanong ko lang. Dahil pinoprotektahan ni Abalos yung kriminal? O it's just that merong karapatan ang mga tinatawag nating accused? Meron po tayong tinatawag na right ng mga accused. Sino ngayon ang tama sa kanilang dalawa? Si Raffy Tulfo o itong ginawa ni Abalos? 'Di ba? Etong taong to, until proven guilty, siya po ay isang inosente. Suspect pa lang po siya. Kaya kung papansinin niyo sa mainstream media, biniblur ang kanyang muka. Tinatago ang kanyang muka. Pero si Raffy Tulfo, talagang loud and proud na nilabas niya yung pagmumukha ng tao. Now, ang tanong dyan, meron kaya nalabag si Raffy Tulfo dito sa taong to? May nalabag ba sa kanyang right of the accused? Diba? Tanong yan, ha? Tuloy tayo. Magandang hapon po sa inyo, Mark Anthony. Okay po, sir. Unang-una sa lahat, ang amin pong pinapabot na malungkot na nangyari. Opo, kagagaling ko lang po sa loob, sir. Ngayon niya lang po. Palabas pa lang po ako. Okay. Alam niyo guys, ito yung isa sa pinakamalaking tanong para sa akin. Bakit kailangan tumawag ng anak ng biktima, no? Kay Raffy Tulfo? Hindi ba nagagawa ng mga kapulisan natin yung dapat nilang gawin? As far as I'm concerned, by the time na nakisawsaw tong si Raffy Tulfo sa issue ng Ayala Tunnel, nahuli na po yung suspect. 'Di ba? Kaya nga yung anak papunta, si Mr. Mateo, papunta na doon sa Camp Crame. Tama po ba? So ang tanong dyan, bakit kailangan manghimasok ni Raffy Tulfo? Is it really out of concern or it's just that may virality yung kwento na to? Ano po yung sabi ng PNP? Nahuli na daw po, sir, yung suspect. If I remember it correctly, sinabi rin ng PNP dahil nahuli na nga ito para sa kanila, ito ay isang case closed. Bakit? Kasi kahit pa todo deny nung suspect na to na siya ay out of country, out of town, nagmatch lahat Lalo-lalo na sa ballistic report. Kaya hindi ko maintindihan bakit kailangan manghimasok ni Raffy Tulfo when in fact wala naman siyang kailangan gawin at wala rin naman siyang magagawa. 'Di ba? Okay. Bakit daw po siya namaril? Pagkakaalam ko po sana, pagkakasabi po kanina, parang uminit daw po ang ulo dahil po sa pagkakagupit sa kanya. Road rage to pong nangyari. Anyway, move tayo dito sa na to, sa isang part. Ito guys, ito yung part na ini-interview ni Raffy Tulfo. Itong si so ayun nga may naramdaman ako sakit dito kaya natahimik ako. Anyway, so in-interview dito ni Idol si Police Major General Jose Nartates Jr. Okay, sabi nga niya ni Idol rito, paborito raw niya itong general na to. Pakinggan nga natin. Tama po yun. Ang naging biktima lang po ay yung namatay na driver while dun sa nakasakay pa dun sa sasakyan is hindi naman po na galusan except for Nasaan po yung mga labi ng papa niyo po? nasa Coronarya po na Rizal.
Ito yung paborito kong general. You know what? Is it even proper for Raffy Tulfo to say that? 'Di ba? Ito yung paborito kong general. Wala naman siguro problema kung meron siyang mga paboritong tao, paboritong mga public official. Pero, yung out loud, sabihin mo yan, di ba dapat isa kang public official na may impartiality? Wala kang tinitingnan na paborito. Kahit pa dinidikdik mo ang mga kapulisan. Imagine mo, sometimes it is so hard to believe na merong paboritong pulis, si Idol Raffy, when in fact, wala nga siyang ginawa, di ba? Kundi pahiro ng isang katerbang tae at putik ang mga kapulisan natin sa mga opinion niya tungkol sa kanila. Tapos meron pala siyang favorite, di ba? Akalain mo yun. General Nartate, sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, Apo Senator, at saka sa taga-pakinig natin, magandang hapon po. Ano daw, Kukulan Apo po sana Senator? kami ng update, General, tungkol po dun sa pamamaril sa biktima si Anisito Mate. Eto guys, I don't know if you recall this, pero minsan na itong na-discuss sa atin ni Attorney Claire. Doon sa issue ni Aura. 'Di ba? Hinighlight doon ni Attorney Claire yung tungkol dito. Dito sa memorandum na to. Police Blotter and SIRAS Information Access. Okay, Memorandum Circular 2020-037. So nakalagay dito, rationale. The Philippine National Police, as the country's premier police agency, is organized for the purpose of facilitating attaining its goals and objectives, which calls for a streamlined and airtight investigation service that is responsive to the rights, needs, and demands of the stakeholders. As the Directorate primarily responsible in overseeing and safekeeping of all crime information, the Directorate for Investigation and Detective Management emphasizes its commitment in upholding the fundamental right to privacy and communication while ensuring free flow of information to promote innovation and growth. It further recognizes the role of information and communication technology in nation building and its inherent obligation to ensure that personal information and in information and communication system within the Directorate's custody are secured and protected. Okay? Ayon naman guys sa purpose, the Memorandum Circular sets forth the guidelines and procedures in the proper management and information access of data written in the police blotter and those encoded in SIRAS. Okay. Ano ba yung SIRAS? It is a crime information reporting and analysis system, formerly the e-blotter system that sets a standard procedure by which all crime incidents reported to the police station are electronically stored in the database. The system does not only facilitate crime documentations and storage, but also present a quick, fast, and reliable transmission of crime information from a particular police station to the national headquarters at Camp Rafael Crame, Quezon City. Sabi naman dito yan, pakita natin guys. Sabi naman dito sa letter K, information leakage. The act of transmitting, divulging, or reproducing records through any form without consent from the information owner or the orders from the courts. So, eto tanong natin, yung pagdadivulge ba ng information nitong ni PNP chief, NCRPO, hindi kaya ito masasabi o makukonsider as paglabag, 'di ba, sa information? Okay? Kung titingnan natin tong definition na to. 'Di ba? The act of transmitting, divulging. Kasi pag ikaw nagbigay ng update kay Raffy Tulfo, pag tinanong ka niya about sa kaso ng isang tao, hindi ba pagdadivulge yun ng information? 'Di ba? Ano sabi ng guidelines? The police blotter and SIRAS entries are considered properties of the PNP and its officers shall be held responsible for its confidentiality. Another question. Kung halimbawa, okay, ang tingin ng abogado nitong nakabaril, may paglabag
dito sa memorandum na ito. Pwede kayang sampahan ng administratibo itong si PNP Chief NCRPO. Diba? Obviously, nagkwento na siya. Is Raffy Tulfo, siya ba yung proper party na magtanong? If marerecall nyo nga, ayon nga sa information na shinare sa atin ni Attorney Claire noon, ang mga proper parties lang po ang pwedeng magtanong tungkol dito sa mga ganito. Kasi involved sila dun eh. 'Di ba? Is Raffy Tulfo involved? Public servant siya. Ganun ba yun? Hindi siguro. Imagine niyo, police blotter and series entries contain personal information of complaints, victims, and suspects. Under the Data Privacy Act of 2012, the same shall not be divulged to anyone unless they are among the real party interest or there is an order from the court. Paulit-ulit na nating nakikita ito kay Raffy Tulfo. Paulit-ulit bang nagkakaroon ng paglabag dito sa memorandum na to? Bakit kaya walang ginagawa ang PNP? Kasi tingnan nyo nga naman, di ba? Dito, halos takpan ni DILG Secretary yung mukha ng tao. Di ba? Pero dito, obviously, kitang-kita naman natin, pinakita pa talaga ni Raffy Tulfo yung mugshot ng tao. Diba? Iba talaga yung ano no? Iba talaga yung powers ni Idol. Kaya niyang maglabas ng ganito na walang katakot-takot, no? Diba? I'm not even sure kung ito ay makikita natin online sa ibang ano Ayan. Tingnan natin. Meron sa Reddit. Sa Reddit meron. Definitely si Raffy Tulfo yung susunod doon. So, hindi natin alam kung sinong nauna. Tingnan nga natin yung sinasabi ng ng Reddit. I find this very incredible, no? Paano kaya nila nakuha itong mugshot ni Grabe. Nakuha nila yung Nakuha sila ng mga but anyway, so hindi natin sure kung sinong nauna, no? Malamang nakuha nila Idol dito siguro sa Reddit. We don't know. Kasi nauna yung pagpo-post kaysa kay Idol Raffy. 'Di ba? Oh, balik tayo dito. Access to police blotter and sira shall be only be limited to PNP personnel. All PNP personnel who have access and information from the police blotter, pink blotter, and sira shall maintain the confidentiality of all information therein and ensure that such are free from information leakage. Ngayon ang tanong, ito ba ano ba to?
Nasusunod ba ito? 'Di ba? All information requests shall be denied except those issued by data subject or information owner and those issued by the courts. As provided by Republic Act Number 9262, information from the pink blotter shall not be divulged to anyone except those who are directly involved in the investigation. As provided by Republic Act 6713, Section 7, Paragraph 6, Section 7, Paragraph C, public officials and public official. Highlight natin, guys. Public official and employee shall not use or divulge confidential classified information officially known to them by reason of their office, not made available to the public either to further their private interests or give undue advantage to anyone to prejudice the public interest. All information requests from the real party interest shall observe the process under the PNP FOI manual. Diba? So, ang tanong, yung pagkukwentuhan ba ni Idol at saka nito ni Police Major General Nartates Jr., Chief NCRPO, tama po ba yan? 'Di ba? Tama po bang magkwentuhan kayo tungkol sa kaso ng taong yan? Hindi ko po kinakampihan si Talusan. Ang inaano ko lang is, kaya nga po tayo, merong mga polisiya, merong mga rules, merong mga nire-regulate para meron po tayong mga standards. And not only that, kaya nga rin po 'yun i-create, 'di ba? Para saan talaga? Para mag-adhere sa mga laws na meron tayo, such as of course data privacy. Another thing, ang rights of the accused. Akusado pa lang po yung tao, hindi pa naman po yan convicted. 'Di ba? Ano ba natin diyan? Ano ba ang pinag-uusapan at paniniwala natin kung akusado pa lang 'yan? Inosente pa 'yan sa mata ng batas hanggang na-prove otherwise. Alam mo ang problema natin sa totoo lang, hindi na si Raffy Tulfo na humihingi ng update. Dapat itong mga taong 'to, sila na mismo ang nagpapatupad ng kanilang memorandum circular. Yan bang memorandum na yan, napalitan na ba yan? Nabali na ba yan? 'Di ba? Gaano ba karaming information ang nadadivulge na ng PNP dahil sa kakahingi ng update ni Raffy Tulfo? Kaya minsan siguro hindi ko rin masisi si Raffy Tulfo kung bakit ganyan sa inyo sa PNP. Kasi kayo mismo, hindi nyo kayang mag-stick sa kung anong standard meron kayo. Hindi nyo kayang i-implement yung sarili nyong policies. Hindi nyo kayang sundin yung mga memorandum circular ninyo. Ginagastusan kayo ng taong bayan para magkaroon kayo ng napakagandang standard. And yet, paulit-ulit, itong si Idol, pinapatunayan na hindi nyo kayang sundin ang sarili ninyong mga policies. 'Di ba? Ang inyong internal policies. Imagine mo, tawagan lang kayo ni Raffy Tulfo, talagang nangangatal pa kayo na magkwento. Hindi nyo ba naiisip yung mga nalalabag ninyo dahil sa pagkukwento nyo kay Raffy Tulfo? 'Di ba? Tas at the end of it, lalabas lang dyan na makikiusyoso si Raffy Tulfo. PNP pa rin naman ang tatapos ng kwento na yan. Gaya nga ng sinabi ng PNP spokesperson, dahil nahuli na yung suspect, para sa kanila, they are already considering it as case closed.
mahihirapan di umano itong si suspect na patunayan yung mga alibis niya. Dahil doon pa lang sa ballistic test, match na match sa kanya. 'Di ba? Dito obvious lang na nakikisawsaw si Idol. Hindi niya na kailangan tumulong kasi yung pasok niya diyan, tapos na. Game over na. Case closed na. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin ang inyong mga, of course, i-share nyo na rin yung inyong mga thoughts about dito sa ating discussion. May maitutulong pa ba talaga si Idol Rafi knowing that case closed na itong issue na to? Diba? Para sa akin, simpleng pagsasawsaw na lang ito ni Idol Rafi. At sana, PNP, kayo na po mismo ang magpatupad, no? Strict implementation ng inyong mga policies. Kasi pwede rin po kayong balikan ng mga taong gaya nito, halimbawa, nito ni Talusan. Pwede po siya mag-file ng administrative complaint against sa inyo. Diba? In violation ng sarili niyong memorandum circular. Patunayan naman ninyo po kay Sir Rafi na kay Sir Idol Rafi na quality talaga kayo.